So what's up mga ka-action, mga kakamping, no, muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping, na kung saan nakikita nyo po si former Vice President ngayong elect Mayor ng Naga City sa ating screen, na kung saan ho mga ka-action ay bumisita nga po ito sa Gumaka. Naka-live po ito 2 hours ago at may title po ito na Gumaka LGU's Lakbay Aral sa Naga City. So alam naman natin si former Vice President elect Mayor ng Naga City ay nagbubisita nga po ito sa mga iba-ibang lugar sa Pilipinas mga ka-action, lalong-lalo na ho dito sa Maynila, no? So siguro may mga programa o may mga bagay-bagay na dapat nilang pag-usapan. Basta kung ano man siguro ang mga pinag-uusapan nila, siguro yun yung mga ikakaganda ng mga lungsod nila mga ka-action, mga kakamping. Napakaganda po ito na ganito po ang mga hindi pa man nakaupo. So, ang kanyang agad nagtatrabaho na kung paano maano ang kanyang mga programa para sa ikauunlad ng Naga City at ikakaganda ng Naga City. Hindi lang po ito sa Naga City, ay na kumbaga nag-uusap-usap po itong mga LGUs, kapwa niya mga LGUs. So ito po mga ka-action, mga kakamping, panoorin po natin ang kanyang full speech, credit or courtesy sa We Love Gumaka page, and please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sirs. Hindi pa po nakapag-follow, makipollow naman po mga ka-action, mga kakamping. Maraming salamat po. So ito po, panoorin po muna natin ito. Maraming mga kalas yung artista mo yung artillery mo promote lang yan. Oo, nag-promote. Sa Infinda? Sa auditorium? Wala ako maski ba pa yun? Usap po kayo na. Yes, Lucena po, alam ko. Imbita ni Hotel. Empleyado po namin. Alam ko na pala. Morning po aming MCR, civil register. Good morning, everyone. Acknowledge the presence po of the Mayor na. And they will let you know the house of the other. Thank you so much. Alright, sige po. Sa inyo po, sa inyo. Okay, so everyone po, please take a seat na. Alright, good morning. By the way, I'm Jill Mario Tanto Arce from the Naga City Investment and Tourism Promotions Office. Good morning, Mayor. We'd like to welcome you both to our city, LGU Gumaka. Thank you so much po for visiting us. And for now po, may I ask everyone to please stand up so we can open this room. So, in the name of the Father, our Father, and in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us in Christ, but deliver us from the evil one. Please take a seat, everyone. Thank you so much. For now po, I'd like to acknowledge the full presence of Okay, so I'd like to acknowledge the presence of Mayor Weston E. DeVargo of LGU Gumaka, Councilor Rubilon Juan Shobertillo, andito na ba siya? Wala pa po ako po. Councilor John Martin Laga. Okay. And of course, all the department heads headed by Municipal Administrator Rolando Arreco.
Okay, anyway. Alright po. So, I would like to ask po our good Mayor, Mayor Madam Lani Robredo po for some message to welcome you po. Thank you. Magandang umaga. Pasensya na kayo, hindi pa yata ready yung iba, nandito na ako. Meron kasi, I'm on my way to attend another event. Kahapon lang kasi ako nasabihan about this. Kaya sabi ko sana 10 o'clock, pero 10 o'clock din pala yung event, sa labas pa yun ng Naga. Kaya pasensya na. Pasensya na din sa lugar namin, pinaha ko ito na grabe. Kaya pag nakita nyo, dati carpeted to, pinaha siyang grabe. If you will be visiting the museum upstairs, pati yung sa taas is in dire need of repair. Yung nakaraang baha at bagyo sa amin, October, grabe yung damage sa buong city. 70% of the entire city was flooded. Tapos maraming mga lugar na lampas tao yung mga. So ganun ka grabe yung pinagdaanan namin, and until now nakikita pa yung mga mga ebidensya ng daan. Pero I am very happy that you found time. Kami ni Mayor Wester, magkaibigan kami matagal na. Magkasama kami sa kaya natin. Pero hindi ko alam na ginagawa niyo pala to every year. Hindi ko alam kung kaya namin gawin ito every year. Pero marami na akong sinasabi sa mga department heads namin pag may nakikita akong best practice sa mga lugar-lugar. Marami ko sinasabi, kailangan makita niyo yun. Ang sabi ng lahat, yung pinaka number one step sa good leadership is the acceptance na hindi mo alam lahat. Tama po. Diba? Tama. Kailangan mo yung iba para matuto. And I think itong ginagawa nyo, makakabuda talaga sa public service. Kasi syempre, mahirap kasi na nakikita nyo yung pag public servants tayo, nakonsume tayo sa pang-araw-araw na ginagawa natin. Diba? Na nawawalan tayo. Ang periphery natin hanggang dito lang. Dahil ang daming problema. Pero if we give ourselves time na lawakan yung alisin yung mga blindfolds, marami talaga tayo matututunan. And I am just happy that LGU Gumaca has been doing this. Hindi ko alam kung ano yung mga titingnan niyo sa Naga. Pero si Mayor Wester, ilang beses na yan pumunta dito sa amin. I am sure kahit siguro siya na yung mag-introduce ng mga programs kaya nila. Pero siguro may mga konting pag-backtrack lang ng pinagdaanan ng Naga. My husband became mayor of Naga at age of 29 in 1988, and that was the first elections after EDSA revolution. Nung pumasok siya, syempre katatapos lang ng dictatorship, yung klase ng pamamahala noon, even sa local governments, ay ibang-iba. So maraming mga changes na in-introduce. Naalala ko dati, hindi pa uso yung body clock sa City Hall, at nung nirequire niya yung empleyado mag-body clock, nag-alsa yung mga empleyado. Meron pang cases na may nahuli na sinira yung body clock. Kasi sanay. Nalagyan ng asin. Parang yung pinaka-point lang dito, papasok ako. Kahit my husband was mayor for 6 terms. 3 terms muna, nagpahinga, tapos another 3 terms. Pero kahit sobrang tagal na naging parang architect siya ng city, syempre, ilan na ba yung lumipas? Parang, kinikwenta ko kung ilan. Yung pinakahuling term ng asawa ko ended in 2010. So yun na 15 years. 15 years na hindi siya mayor. Marami na, syempre, ibang leadership na yung dumaan. Kahit mga kakampi niya yung mga mayors, syempre, ibang kultura yung na-introduce. And it doesn't necessarily mean na ako mag-mayor ako ngayon. Kung ano yung dati, yun yung ibabalik ko. Kasi yung panahon nag-iiba. So, yung pangangailangan ng panahon ngayon, iba sa pangangailangan noon.
Pero pagbigay lang ng konteksto ng pagpasok niya, yung iba yung mindset, iba yung kultura, napakahirap baguhin. I remember when my husband, during the first term of my husband, meron siyang mga, ewan ko kung nakwento ito sa inyo, Mayor, kasi one of the things na una niyang ginawa dito, hindi niya kakampi yung konseho at that time. Kanya yung vice mayor, pero of the 10-man city council, 3 lang yung kanya. So you can just imagine na lahat ng changes na gusto niyang umpisahan, kinokontra sa city council. And that gave birth to the Naga City People's Council. Kasi walang trabahong natatapos dahil kontrahan ng sanggunian. So ang ginawa ng asawa ko, humingi ng tulong from the Catholic Church. And yung Archbishop namin at that time, parang galing dito yung mga taga-Archdiocese of Bumaka. Galing pa lang dito for the national meeting. Pero yung ginawa ng simbahan at that time, yung Archdiocese namin, yung Archbishop namin, inassign sa Social Action Center. So it was headed by a priest. Yung priest in partnership with the city, yung asawa ko, inumpisahan yung Naga City People's Council. And it spelled a lot of difference. Bakit it spelled a lot of difference? Kasi yun yung umpisa ng people empowerment dito sa amin. Pero yung pinaka-lesson, hindi ko na ikukwento yung journey kasi baka mamaya ikwento naman sa inyo. Pero ang pinaka-lesson talaga over the years, parang nothing is static. Ang araw-araw kailangan nakikibaka ka. Hindi gustong sabihin na may inumpisahan ka nun hanggang katapusan nandyan siya. Pag hindi mo inalagaan, nawawala din siya. And it is what happened sa mga initiatives na sinimulan ng asawa ko. Meron mga ibang naalagaan, nag-last, pero meron din mga iba na hindi naalagaan, kaya hindi nag-last. So over the years, pag nagpapalit yung leadership, nagpapalit din yung values. Nagpapalit din yung values. And kahit sa City Hall, ganito ko sa inyo, grabe yung resistance sa asawa ko dati. Halimbawa, yung isa pa niyang ginawa, pagpasok niya, maraming ghost employees dati. Yung pagpasok niya, yung mga dumadating lang pagsweldo. Tapos yung ginawa niya dati, nagpa-aptitude exam siya. Nagalit yung mga empleyado sa kanya kasi ang sabi, naghahanap lang ng paraan si Mayor para tanggalin kami. But that was not the reason why they were asked to undergo that examination. Ang dahilan para hanapin lang kung saan sila ilalagay. So, ang pinakamahirap siguro nararamdaman niyo yan kasi marami sa inyo mga top sa middle management, di ba? Marami tayong binantana na mahirap puwangin. Halimbawa, lalo na dito sa amin, meron kaming, ewan ko sa inyo kung meron din, na pag may nagre-retire o may namamatay, parang may family member na nagpapalit. Hindi sa parehong posisyon, pero nakakapasok sa City Hall. Tapos dahil ang appointing power ay politiko, maraming mga political accommodation. Yun din yung dadatnan ko. Maraming mga nandyan na parang hindi siya aligned sa paniniwala, pero it is something that you have to contend with. Halimbawa, when I was Vice President, dahil ng Vice President, syempre, hinahalal siya ng tao. So, yung pag-hire ng mga tao, ang pag-hire ng employees based on politics, aasahan mo na. Pero yung ako na Vice President, ginawa kong policy na hindi ako magiging appointing officer. Dinelegate ko. Hindi ako yung nag-a-appoint. Wala akong say sa ina-appoint. Inayos ko lang yung personnel selection board. Inayos ko na siniguro ko na meritocracy talaga yung magiging dahilan. And alam nyo, yung bunga nun, marami sa akin nagtampo. Lalo na yung mga tumulong sa kampanya. Pero at the same time, na-professionalize namin yung service. So ngayon, nagta-transition na kami. I have been talking to our department heads. Tinitingnan ko syempre yung mga org structure, yung mga
finances. Parati kong tinatanong, ano ang wish mo? Parati sinasabi nila, ang wish ko sana, yung empleyado mas may, yung skills na kinakailangan ng trabaho nila. Siguro nararamdaman nyo din yan. May mga department heads kami nagsabi na, parang hindi naman kulang yung empleyado sa opisina ko, pero hindi ko maasahan lahat. Kasi hindi din nila kaya yung trabaho. So ngayon, iniisip ko, sa LGU setting ba, pwede ba yung ginawa ko sa Office of the Vice President? Siguro hindi. Kasi iba yung Vice President sa Mayor. Pero pwede may version noon. Ano, di ba? Pwede may version noon. Halimbawa, ang dadatnan ko ngayon, parang 3,000 employees. Dadatnan ko, 3,000 employees. 1.8 billion yung aming budget. Ang 1.1 billion doon pang sweldo ba. So, ganun yung dadatnan to. So, yung tanong as manager, ano gagawin mo? Siyempre, kung nauusin, wala pa ang 80 million pambayad ng utang. So, kung ikaw ay mother ng pamilya, tayo yung nag-budget, ano gagawin? Diba? So, yun yung dilemma na nag-face sa akin ngayon. Gusto mo na, siyempre, ang employment ay kabukayan ng trabaho. Pero at the same time, meron kang city na kailangan mong i-run na nag-expect ang tao ng services. Siyempre, kung uubusin mo sa sweldo, wala ka ng pang-services. So ngayon, nandun kami. Pero at the same time, kahit marami kaming problema, there are a lot of things that we are very proud of. Halimbawa, pag tinignan nyo yung Naga, pag tinignan nyo yung map ng Naga, landlocked kami. Hindi gaya ng Gumaka, ang ganda ng shoreline nyo. Kami wala kami noon. So dahil wala kami noon, deprived kami ng access to a lot of things. Wala kaming port. Ang biyahe, so syempre alam niyo na yung biyahe papunta dito kasi may biyahe kayo. Binabiyahe ko yun lagi kasi nagbubus ako lagi. Ngayon, dati ang biyahe papuntang Naga is just 10 hours. Ngayon, inaabot ang 22. Although ngayong umaga, kasi may mga staff ako ng biyahe ngayon, dumating na yung bus ng 8 o'clock. So, 12 hours today. So, good day ito. Dahil sa mga ginagawa na kalsada. Ang airport namin, pangit. At least may airport kami, sabihin niya. At least may airport kayo, kumakawala. Pero deprived kami with a lot of things. Wala ditong tourist spot. Wala kaming Mayon Volcano, wala kaming magandang beach. Pero number 1 kami sa tourism. Ano? Number 1 kami sa tourism dahil sa mga taong kagaya nyo. Marami sa amin nagbibisita na naglalakbay-aral. At yung nagbibisita sa amin naglalakbay-aral, they stay for a number of days. Kinukumpara yon sa mga turista ng ibang lugar, let us say Legazpi or Sorsogon. Ang daming magaganda doon. Pero karamihan sa mga nagbibisita stay for mga 2 days. So kami, marami kami dito lakbay-aral, pinag-aaralan yung aming programs. Income-wise, kami din yata yung, income sa negosyo, kami din yung mas malaki. Kaya ako sinasabing income sa negosyo, kasi ang pinaka-problema ng Naga, ang liit namin. Ang Gumaka, ang laki eh. Pero ang Naga is just 8,000 hectares. So, maliit. Maliit ang city center namin. So, kaya ko lang siya sinasabi kasi ang daming mali sa amin. Ang daming wala. Pero I would like to think that over the years, we were able to maximize whatever we have. So siguro, yun yung pinaka-challenge sa local governance. Paano mo ita-take advantage yung nandyan sa'yo? Kasi huwag mo nang hanapin yung wala, kasi hindi mo yung makahanap. So, how do you take advantage of the opportunities that you have? How do you make do of the challenges that are prevailing already?
marami kami kailangan gawin to professionalize the bureaucracy. Halimbawa, tingin ko, ang isa sa mga bagay na medyo hindi masyadong naasikaso over the years, yung transparency. Parang naging complacent about transparency. Pag sinabi naging complacent, hindi naman na ginawang masama, pero hindi na naalagaan. So, yun ulit tututukan namin. Na i-automate namin yung lahat na processes sa city. Pag na-automate namin, na available yung information sa tao, para kaming mga namumuno ay napipilitan maging matino. Diba? Parati ko naman sinasabi, and I think na ni Mayor Western na, tayo yun, hindi lang kami, pero tayo lahat, tayo public servants, dapat wini-welcome natin yung criticism na mabuti. Kasi may mga criticism na basta lang makakontra. Pero may mga criticism kasi na mapabigsan, unfair, pero dapat wini-welcome natin yung kuna sa atin. Kasi nagiging mahusay naman tayo dahil doon. Parati ko sinasabi sa mga young public servants na kung masyadong madali yung sitwasyon para sa'yo, hindi ka huhusay. Huhusay ka lang pag mahirap yung sitwasyon. So, pag tinatanong, kumusta naman yung 6 years mo as Vice President? Kasi ang daming hirap. Parati ko sinasabi, kung hindi kami pinahirapan, hindi sana kami humusay. Tingin ko, I was blessed with sobrang bata nung staff ko. Yun yung dahilan na iniwan ko. Parang yung inatasan ko na mag-appoint, mga bata din. So talagang naghanap sila ng mga best and the brightest. Ang dami namin nagawa, not because of me, but because of them. Every time na tinutuligsa kami, humuhusay kami. So sa akin, dapat i-welcome natin. Pag may pupuna, may tumutuligsa, pag mahirap, yun yung mabuti. Kasi pag madali lahat, ano tayo? Diba? Nagiging complacent. Marami kaming mga problema ang traffic, problema namin yun. Sobrang traffic na dito sa amin. Marami ng mga schemes na ginawa, hindi nag-work. So parati ko sinasabi, all over the world, ang pinaka-lesson sa traffic, hindi pag-ayos ng traffic, pero pag-improve ng public transport system sa kapaglagay ng infrastructure para ang tao nahihikayat lumakad. So dito sa amin, yun yung tututukan namin, na maglagay ng infrastructure. Kasi malapit naman lahat eh. Pero ang tao ayaw maglakad. Kasi walang maayos na sidewalk, walang shade. So aasikasuhin namin yun. Problema namin baha, wala kaming magagawa sa baha kasi we're at the lowest end of the basin pero we can mitigate. So yung ilalagay namin ng mga infrastructure, pagtulong makamitigate ng baha. Kung asan tayo ngayon, nasa pinakababa tayo ng Naga. Going further to the northeast, yun yung better part of Naga. Pero yun yung mas konti, yung businesses and residences. So, dapat ang direction namin, piniprepare na ang tao umuusog na sa taas. So, yung governance, parati naman may short term saka may long term. Masama yung 3 years kasi parati mo lang iniisip ano ma-accomplish mo nung 3 years na hindi mo hinahanda yung pang long term. Pero tingin ko pag responsible tayong public servants, pinapave the way na natin yung papunta sa long term. So kami may tinatawag kami na finish lines sa 2028. What do we hope to achieve? Pero kasama dun sa finish lines na yun, yung paghanda na pag-ayos sa city na mas maging resilient siya. And magiging resilient siya pag inusog na namin yung sentro namin sa mas maayos na lugar. Kasi sa amin kasi pahaba yung Naga eh. Pahaba yung Naga,
Sa pinakadulo is Mount Isarog. So, from Mount Isarog, ito yung nasa baba, pababa siya, ang topography niya. So, itong nasa baba, ito yung binabaha na grabe. Pero ang problema, lahat na tao, saka negosyo lang dito. So, kailangan iusog na namin paakyat. Pag sinabing good governance, parang sobrang abstract ng term. Diba? Pag sinabing good governance, sobrang abstract, hindi na-appreciate ng tao. Parang yung mga mga woke lang, saka mga Gen Z, ang cute sa kanila yung good governance. Pero hindi naman yun naiintindihan ng iba. So, ang challenge sa amin, paano ba natin mapapaintindi? Paano ba natin mapapaintindi? Ang gusto namin i-quantify, saka gawing visual lahat. Halimbawa, dahil sa mabuting pamamahala, yung bili ko ng isang pako, imbes na ganito yung presyo, ganito na lang. Dahil sa good governance. Dahil sa good governance, dati na napapanilbihan ko ay ganitong mahihirap, ngayon ganito na. Dahil sa good governance, yung presyo ng mga classrooms. Halimbawa sa Angat Buhay, ang presyo ng classrooms namin 800,000 lang. Pero sa gobyerno, inaabot ng 3 million. So gusto namin ipakita visually para ang tao na-appreciate pag sinasabing good governance. Ganito yun. Marami ba ako dito ka-generation? Parang mga bata na kayo. Parati ako kasi sinasabi sa mga ka-generation ko. Pati si Mayor Western bata pa to sa akin eh. Pero lagi ko sinasabi sa ka-generation ko na public servants, obligasyon natin mag-train na ng mga bata. Kasi marami tayong mga hindi na kaya nila. Halimbawa ngayon, pagdating sa technology, dependent na ako sa mga anak ko. Ang dami ko hindi nagagawa. Pati sa pag-isip ng mga innovative ways of doing things. Yung mga alam ko, makaluma na eh. Pero magiging okay lang ako pag marunong akong makinig dun sa mga bata. Dun naman sa mga bata, sana sana hindi na kayo magpahawa sa amin. Sana ang laging desire natin maging mas mahusay kaysa sa mga nauna sa atin. 'Di ba? Kasi pag nagsama yung mga bata sa mga gaya sa amin, kami may mga set ways na kami. Na para sa amin, ang set ways namin, yun yung tama, but not all the time. So yung mga bata na nandito, yun na yung wag na kukontrahin masyado yung matatanda. Pero wag na magpahawa sa kanila. Kaya siguro yung leadership, yung challenge ng leadership, pagbigay ng espasyo. Pagbigay ng espasyo for new ideas to flourish. Pagbigay ng spaces for young leaders to find their place under the sun. Kasi paminsan hindi lang nabibigyan ng pagkakataon. So yun din yung excited ako about. Tinitingnan ko, ngayon hinihingi ko yung listahan ng mga empleyado. May requirement ako, ano yung edad, saka ilang taon na sa City Hall. Napansin ko sa amin, maraming mga walang middle managers. So halimbawa, ang sweldo ng department head, SG ano ba yun? 24? So SG 24, para may mga 25 kasi sa amin. Tapos paminsan ang susunod, SG 11. So sabi ko dapat pag-aralan masyado yung structure para may middle managers na natatrain na. Kasi halimbawa pag nagre-retire yung department head, saka yung isip na paano ko ba sasabihin? Naghahanap akong politically correct term. Kasi sa bureaucracy, parang yung mga nandyan parang meron akong entitlement na ako yan dahil nandyan na. Pero dapat maglagay tayo ng paraan para hindi lang yung dahil nandyan ka na. Pero dapat
dapat yung performance evaluation sineseryoso. Mukhang sa amin kasi lahat VS eh. Dahil sa bonus. Okay naman ipa-bonus lahat, pero tingin ko kasi dapat hindi iniinda yung performance evaluation. Kasi paraan din yun para mas humusay tayo, di ba? Pag nabigyan ka lang ng fair, di tatanungin mo yung sarili mo, bakit kaya? Pero kung kahit nagtrabaho ka o kahit hindi, VS ka pa din, walang walang drive. So isa yun sa pinapatingnan ko ngayon. Paano kami gagawa ng parang assessment tool na hindi bonus yung iniisip, pero kung paano humusay pa yung tao. Hindi ko alam sa gumaka, pero tinitingnan ko din, number 1 violator ng labor laws ang gobyerno. Ang daming mga tao, ang tagal ng casual, ang tagal ng JO. Tinitingnan din namin ito, paano mako-correct yun. Tapos parang tinitingnan ko din ngayon, sobrang dami ng JO namin. Baka okay naman mag-JO, pero parang pag yung JO sobrang tagal na, parang ano yun? Hindi na ako marunong mag-Tagalog ngayon. Bigol na ako mag-isip. Parang kontra na siya dun sa dahilan kung bakit may JO. Kasi di ba ang JO, kaya ka nag-hire ng JO for special seasons o special projects. Pero may mga JO na 10 taon na nandyan. Di ba? So, although sa amin naman parang may practice na pag nag 5 years, magiging casual na. Pero may mga casual kami na more than 30 years. Di ba? Parang hindi na siya makatarungan. So, isa yun sa mga tinitingnan namin, paano namin mako-correct yung system. Problema din namin, basura. Hindi ko magkaiba yung mga problema natin kasi iba yung lugar. Pero problema din namin yung basura. So, tinitingnan namin, bisitahin din yung Bayawan City sa Negros Oriental. Kasi known sila sa pinakamaayos na waste management. So, hinahanap namin alin yung mga lugar na may mga best practices para mabisita at least nung departments na in charge. So, sana maging masaya yung whole day nyo. Sana may matutunan kahit lahat ba kayo trabaho ngayon o may pasyal naman? Hapon pa yung pasyal. Kahapon. Mag-iingat po kayo pabalik sa Gumaka. Grabe yung craters ngayon sa daan. Kaya ihanda nyo na yung manghihilot pagdating sa Gumaka. Pero masayang-masaya po kami. You are always welcome here. Ayan, si Mayor Wester always welcome here. Sana ako makabisita din. Ulit. Dati po, pag nagdadala ako ng sasabik, which is seldom. Pag nagbaboss kasi, ang hinto namin pagbilaw. Sa McDonald's pagbilaw. Ngayon, pag nagdadala ako ng sasakyan, laging si Bob Helen, dumadaan ako sa bahay niya sa Gumaka. Kahit alauna ng umaga, maghahanda yun ng pagkain for us. Magkabarkada po kasi kami sa Congress. Alam yun ni Mayor Wester. Magkabarkada kami sa Congress, so pag alam niyang magdadala ako ng sasakyan, lahat kami magkakasama papakainin niya. Kahit anong oras. Kaya lang ngayon taga Lucena na siya. Hindi na siya taga Gumaka. So hindi pa ako nadadaan except during the rally for Bang and Kiko. Salamat pala ako. Number 1 and 2. Number 1 si Bang and Kiko. So hindi na ako magtatagal kasi marami yata kayong gagawin this morning. Pero maraming salamat po for visiting our city. Thank you so much po, Mayor Lenny. So, ayun na po mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin at napakinggan na po natin ang napakaganda niyang mga mensahe o sinishare niya dito sa kanilang pagtitipon-tipon, no? So,
Yan po, share ko lang ho yan sa inyo mga ka-action para updated po kayo sa mga kaganapan ni former Vice President Leni Robredo, ngayong elect mayor ng Naga City. So yun lang po, maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning everyone. Beautiful.